Ang hukbong sandatahan ng Ehipto ay hindi pa nakikipaglaban sa isang malaking digmaan sa loob ng mahigit 50 taon. Kaya naman abala sila sa paggawa ng pasta. At hindi lang yon, nag-aalaga rin sila ng isda, nagbobotelya ng tubig, gumagawa ng olive oil, semento at nagnanakaw. Nagpapatakbo rin sila ng mga gasolinahan, nagtatayo ng mga highway at nagmamay-ari ng mga hotel. Sa katunayan, kung nakatira ka sa Cairo, maaari kang gumugol ng buong araw na bumibili ng mga produkto mula sa mga kumpanyang pagmamay-ari ng hukbo nang hindi mo namamalayan. Mukhang magandang lahat ito. Kaya ano ang problema? Alam mo, nagsimula lahat ito nang pumirma ang Ehipto ng kasunduang pangkapayapaan sa Israel. Sa isang iglap, nagkaroon ng bansa ng isa sa pinakamalalaking hukbo sa reyon. Pero wala namang digmaan na kailangang paghandaan. Pero ang pagpapauwi ng daan-daang libong sundalo na walang gagawin ay mas naramdaman nilang mas delikado kaysa panatilihing abala ang mga ito. Kaya inutusan ng gobyerno ang mga sundalo na tumungong na lang sa ekonomiya. Pinayagan nila ang mga general na magpatayo at magbenta ng mga bagay kapalit ng kanilang katapatan. Pero ito ay isang bangungot para sa mga pribadong kumpanya dahil halos imposibleng makipagkumpetensya sa militar. Pabor na sa kanila ang gobyerno at bukod pa doon, halos walang binabayarang buwis ang mga negosyo ng militar. Pwede rin silang magtayo sa mga disyertong lupa na legal na kontrolado ng hukbong katihan. At halos buong Ehipto na yon. Kahit ang kanilang mga manggagawa ay parang kusa na lang dumarami dahil taon-taon, ang sapilitang pagpapatala sa militar ay naghahatid sa kanila ng panibagong bugso ng mga kabataang lalaking nasa sapilitang serbisyo militar at nagtatrabaho sa mga linya ng produksyon kapalit ng kaunting pera. Pagkatapos, dumating sa kapangyarihan si Abdel Fattah el-Sisi na dating general din at biglang sumabog ang negosyo ng militar. Tuwing may gustong ipatayo ang Ehipto, diretso agad sa hukbo ang proyekto. Walang tanong-tanong o bidding. Ang bagong administratibong kabisera pa lang ay isang proyektong nagkakahalaga ng $58 bilyong. Ang bagong punong himpilan ng militar ng Ehipto, ang Octagon, ay mas malaki pa kaysa Pentagon. At kahit ganun, walang makapagsabi ng eksakto kung magkano talaga ang kinikita ng militar. Hindi ina-audit ang mga kumpanya nito. Marami sa kanilang kita ay hindi na isasama sa opisyal na record. At maging ang parlamento ay kadalasang hindi rin alam ang mga detalye. Ang mga mamamahayag na nagtangkang alamin nito ay nauwi sa pagkakakulong. Isang mananaliksik ang gumugol ng 7 taon sa kulungan. At pagkatapos ay sinentensiyahan pa ng dagdag na 10 taon dahil sa pagbubunyag ng mga lihim ng Estado. Umabot na sa sukdulan ang pagiging lihim nila. Kaya pati ang IMF ay naghahanap na ng mga sagot. Habang patuloy na lumalala ang ekonomiya ng Ehipto at muling humingi ang pamahalaan sa Cairo ng $8 bilyong na bailout, pumayag ang IMF. Ngunit may isang kondisyon na kailangan nilang simulan ang pagbebenta ng mga kumpanyang pag-aari ng militar at bigyan ng puwang ang pribadong sektor na makipagkumpetensya. Ngayon, opisyal na sinabi ng Ehipto na oo, tulad ng palagi nilang ginagawa. Matagal nang nangangako si Sisi na ipapribado ang mga negosyo ng militar simula pa noong 2018. Ang mga gasolinahan at kumpanyang nagbebenta ng bottled water na pinapatakbo ng militar ang dapat unang ibenta. Makalipas ang ilang taon, naghihintay pa rin sila kasi kung tutuusin, hindi lang basta negosyo ang mga kumpanyang yon. Bahagi sila ng isang kasunduang kapalit ng katapatan. Pinananatili nilang mayaman, makapangyarihan at higit sa lahat, tapat ang mga general ng Ehipto. Kapag masyadong marami ang naibenta sa imperyong yon, babalik lang ang gobyerno sa kalagayan nito noong 1979. Kung gusto mo ng mga kwento tungkol sa militar na tulad nito, mag-subscribe ka sa ibaba.